kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos ang humigit isang taong madrama at masalimuot na paghahanap ng hustisya sa pagratrat sa gobernador ng Negros Oriental na si Roel Digamo, sa huli ay mukhang nalalapit na ang pagkamit ng hustisya ng pamilya ng dating gobernador matapos pinayagan na ng bansang Timor-Leste ang request ng Pilipinas na ibalik sa bansa ang tumakas papuntang Timor-Leste na pangunahing sospek na mastermind sa pagpatumba kay Governor Roel Digamo na si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Masayang inanunsyo ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Clavano na tinawagan raw sila ng mismong Attorney General ng Timor-Leste para ipaalam ang magandang balita. Sa matatandaan, nasa bansang Amerika si Arnie Teves nang pumutok ang balitang tumba na ang gobernador at siya ang itinuturong salarin. Hindi ito matanggap ni Arnie Teves at alam niyang malalagay siya sa alanganin sakaling mahuli ito sa Amerika at ibabalik sa Pilipinas, rason kung kaya't sumibat ito papuntang Timor-Leste para doon subukang makapag-apply ng asylum para hindi magalaw ng Pilipinas. Ngayong sigurado na ang pagpapabalik sa Pilipinas kay Arnie Teves ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang kanyang abogadong si Ferdinand Topacio. Plano nito ang maghain ng apil sa pamahalaan ng Timor-Leste para mapigilan ang tuluyang pagpapabalik sa kanyang kliyenteng si Teves para harapin ang kanyang mga kaso dito sa Pilipinas. Meron pa daw silang natitirang 30 araw para magpasa ng kanilang apila at naniniwala siya na hindi pa may sisilbi ang arrest warrant kay Teves hanggang sa makarating ang kanilang apila sa Supreme Court ng Timor-Leste. Isa pa raw sa paraan ng kanilang gagawin ay ang muling pag-apply ng political asylum. Hindi raw kayang galawin ang kanyang kliyente kahit na may extradition request ito kapag ito raw ay may nakapending na application for political asylum. Mukhang positibo ito pagdating kay Arnie Teves, pero ang problema ay dati na silang nag-request ng political asylum sa Timor-Leste pero hindi ito tinanggap ng gobyerno. Para sa DOJ, isa itong panalo hindi lang sa gobyerno ng Pilipinas kundi pati na rin sa bawat Pilipino na naniniwala na talagang gumagana ang hustisya sa ating bansa. Hindi na raw oobra ang taktikang hide and seek ni Teves dahil sukol na siya ngayon. At dahil dyan ay kailangan na niyang harapin ang lahat ng mga kasong isinampa laban sa kanya. Pero para kay Topacio na abogado ni Teves, hindi pa tapos ang lahat dahil kahit pa na may balik sa Pilipinas si Arnie Teves, ay kailangan pa ring patunayan ng mga nag-aakusa sa kanya na siya nga ang talagang may pakana sa lahat nilang ipinagbibintang. Hindi raw ito madali para sa DOJ sa kadahilan ng binawi ng 10 mga nahuling birador ang kanilang testimonya noong una na si Boss Idol Teves daw ang siya o manong nag-utos sa kanila. Sandamakmak at mabibigat pa na uri ng mga kaso ang kasalukuyang nakahain laban kay Arnie Teves. Kung ang kapatid nitong si Pride Henry ay nagawang makapagpiyansa sa kanyang kaso, malamang sa malamang ay hindi kakayaning mapayagang makapagpiyansa si Arnie Teves sa mga kaso nito katulad ng murder, frustrated murder at attempted murder. Maliban sa kaso nito sa pagpatumba kay Digamo ay kinalkal rin ng DOJ ang partisipasyon nito umano sa pagkatodas ng ilang tao sa Negros Oriental kasama na ang pagbira sa dating ahente ng NBI. Markado si Arnie Teves bilang taong kinakakatakutan umano sa kanilang lugar. Wala ka raw ligtas doon kapag si Arnie Teves ang iyong binangga. Hindi lang si Arnie Teves ang nahaharap ngayon sa dilubyo ng kanyang buhay, kundi pati na rin ang nakababatang kapatid nito na si Pride Henry nang ito'y hinuli ng mga taga-CIDG sa Dumaguete City dahil sa pag-finance daw nito sa mga gawain ng mga bandido. Pansamantala lang itong nakalaya dahil sa ipinyansa nitong pera na nagkakahalaga ng 600,000 piso. Kailangan mo ba ng isang lugar na mapagtaguan ng iyong pera, alahas, dokumento at kung ano-ano pang mga importanteng bagay? Kailangan safe ito, hindi mananakaw, hindi mababasa at hindi masusunog.
Kaibigan, kailangan mo ng ganito. Isang steel safe box. Gawa sa purong bakal. Maganda ang pagkadisenyo. Suwabe lang ang pagbukas at pagsara. At higit sa lahat, ligtas sa mga importanteng bagay na ilalagay mo. May 3 pang kulay na mapagpipilian. Black, white at gold. Orderin mo na ito kaibigan bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Kung sakasakaling matalo sa kaso ang magkapatid at tuluyang makulong ito, ay paniguradong matatagalan pa bago ito makalaya base sa kabigatan ng mga kaso nito. Isang matinding kaalyado sa politika ang tanging pag-asa ni Arnie Teves para makatulong sa kanya sa oras na makonvict ito. Ipagpalagay na lang natin na 20 taon ang maximum na itatagal ni Arnie Teves sa bilibid bago siya makalaya. Sa edad niya na mahigit na sa 50 anyos ay makakalabas ito ng kulungan sa edad na 70. Hindi magandang karanasan ito para kay Arnie Teves dahil imbes na sa bahay nyo na lang ikaw nagpapalakas at nag-i-enjoy ng iyong pagriretiro ay sa bilibid ka pa nagtitiis ng sitwasyong hindi kaaya-aya. Kahit isa ka pa sa mga untouchables doon pero iba talaga ang pamumuhay ng mga nasa labas. Lalo na kapag ikay mapera ay mas lalo kang makakapag-enjoy sa iyong buhay. Ito ang isa sa masaklap na pwedeng mangyari sa buhay ng tao. Ang makulong ng matagal habang siya ay tumatanda na. Kaabang-abang itong mga susunod na mangyayari sa oras na maibabalik na sa Pilipinas si dating Congressman Arnie Teves. Ikaw, pabor ka bang bitbitin na ng gobyerno at paharapin si Arnie Teves sa kanyang mga kaso dito sa Pilipinas? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.